Okay mga kamatis, mga kaibigan, actually po ay, marami po akong natatanggap na hate comments ngayon galing sa mga KOJC members. So, naisip ko na why don't I address, itong certain KOJC member na 'to, na why don't we have a friendly debate? Hinamon ko siya straight up, okay? Kasi, nagkaroon kami ng conversation, sabi niya sa akin dito, "Maghanap ka ng ibang content, 'wag mong gamitin si Pastor Quebuloy." Actually tol, puwede kong gamitin yung as content material, yung buhay ni Quebuloy or yung mga nangyayari kay Quebuloy kasi nga po ito po ay isang public, public knowledge na po yun or may interest po ang public sa mga ginagawa niya. Okay, public figure po kasi si Quebuloy bago siya maging isang pastor. Yes, nasa constitution po natin yung religious freedom ng isang tao, and so is freedom of expression and speech. So as long as I do not violate any law that in my content about Quebuloy, actually kahit ano naman ang pwede kong itawag kay Quebuloy as long as it is I have good grounds on it, pwedeng-pwede ko siyang tawagin. If I call him a PDF file, well, according to ang aking basis doon is of course yung FBI warrant of arrest niya. If I call him a fugitive, that is also okay. Why? Because there is a lot of information that says that my position is actually really good in this matter, mga kamatis, mga kaibigan. Pero being Nico David, ang sinagot ko sa kanya din, magano ka ba ng content pag mo gamitin si Kibula? Being Nico David, ang sinabi ko sa kanya, ah, ba, bakit ako titigil? Ba, hindi pa stopin niya ako. Bakit kaya, kaya bakit kaya niyo ba akong ipa-stop? O di tinuloy namin yung kwentuhan. Stop mo mukha mo, ayan. Akala mo eto hindi ko maintindihan 'to, akala mo naman anong naiambag mo sa Pilipinas, puro ka na lang puna sa mga ibang tao. Okay, ano po ba yung basis niyo ng naiambag? I am also a taxpayer or nagbabayad po ako ng buwis ko. And also kapag ako'y bumibili at sinusuportahan ko ang aking bansa, kunyari bumibili ako ng kahit anong produkto dito, yung value added tax na tinatawag, I also pay that sa government. As far as I know, yung ambag ko, relative to my size as a consumer and relative as my size as an employer and an employer and an employee of yung mga ginagawa ko sa buhay ko, then I think meron din akong naiambag dito sa ating lipunan. Ano ba yon? Malaki ba yung naiambag ni Kibuloy to be exact? What is it na naiambag niya exactly? Is he a national hero? I don't think so. Kasi merong sinasabi kasi si Senator Robin Padilla na lumaban daw si Kibuloy sa mga rebelde or something like that. Siguro the senator is purporting that Quebuloy is somewhat of a hero, pero that is yet to be seen. But why? Because there is no badge of honor coming from the military to acknowledge his quote-unquote bravery against this claim ni Ginoong Senator Robin Padilla. So I do not understand kung saan nyo po hinuhugot yung yung inyong sinasabi na kung ano po ba yung iaambag ko. Okay? So I challenge the person. I challenge the person. Sabi kong ganun sa kanya. Kung gusto mo, kung hindi ko, hindi ako fugitive, di ako nagtatago sa batas, yun yung inang reply ko. Gusto mo, debate na lang tayo kung talagang matapang ka. Tapos ang sabi niyang ganun, wala akong sinabing fugitive ka. Ang sinabi ko lang, huwag mong gamitin si Pastor Kibuloy sa mga content mong puro galing sa kasinungalingan ng basihan. Paanong basihan? Bakit hindi kasi ako nakikinig sa SMNI? That I use yung kung ano yung nasa balita dito. Tandaan natin na kasi ang sinasabi din ng mga KOJC members dito is Nico David, yung ano kasi paano mo nasabing fugitive? Anong basis mo? Tapos i-quote nila si Torion kasi si Torion yung si Attorney Torion yung lawyer ni Quebuloy, si learned lawyer of the universe. Laging yun yung basis nila when it comes to legal matters. Pero I also do my research in relation to what a fugitive is, and there is good grounds to believe that this person is a fugitive. Halimbawa po,
yung sa FBI kasi may warrant of arrest na siya from the FBI back in 2021, panahon pa ni Duterte. So, in that matter, mga kamatis, mga kaibigan, I do believe that Quebuloy is already a fugitive of the law. Okay? So, ayan yung isa doon. Gets nyo? Balik tayo dito. Ang sagot ko dyan, o bakit bawal? May batas ba na pinagbabawal? Yes. Meron bang mali na i-content ko si Quebuloy if I am only discussing what is publicly available sa kanya? I do not, hindi ko nga ina-ad hominem si Quebuloy. If I call him this and that, meron akong basis lagi. So, wala kang grounds to stand on. Pero again, I am very open to discuss matters dito. Of course, pag lawyer ka, hindi kita lalabanan kasi that is unfair sa akin. Siguro law student pwede pa kasi at least doon kaya kong sumabay. At just to be fair, kasi hindi ako, pag lawyer, syempre hahanap din ako ng abogadong pwedeng dumibate doon. Kasi nga, hindi pwedeng lawyer tas Nico David kasi of course trained yun sa batas so mas marami siyang alam. And doon nila ilalagay yung konteksto ng debate. Pero pwede rin naman, mahahanapan ko doon. Pwede yung mga anchor ng SMNI or si Banat Bay na lang. I've been calling this person out for a very very long time. Kung hindi nyo kaya, si Banat Bay na lang. O, balik natin doon sa tao. Okay, bahala ka, mag-ingat na lang po kayo. Gagabarabalisaba. Oh. Sabi ko nga sa kanya na gano'n, si Banat Bay na lang yung iharap nyo sa akin. Okay, and ayan, sabi niya sa akin, wala akong panahon sa mga taong pilit sinasara ang tenga at mata sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na yan, sir? Gusto ko pong malaman yan. Tignan mo, tignan, ito na, mag-a-ad hominem na, kaya tontuwa ako eh. Teka, ayan, teka, wag na nga. Tignan mo, babasahin ko na lang. Tignan mo yung mukha mo, kumpira mo kay Pastor, okay? Nakaupo ka lang palagi, walang ginagawa para sa Pilipinas. Meron akong ginagawa para sa Pilipinas, mga Lods. Actually, itong mga ganito, na-enjoy to ng mga tao and they learn critical thinking from me. And also, of course, my training is in education. So, usually mga psychological education or even to some extent yung mga science-based approach ang ginagawa namin dito. Of course, sila kasi culto-based approach yung mga followers. Kung anong sabihin, kung ano ang naratibo ng kanilang puno, siya rin ang bunga or siya rin ang yun ang sasabihin nila. Pero again, I am very open for a discussion. Wag na debate. Kasi debate seems to be parang baka combative yon. So let's just have a discussion. Pero kailangan taga KOJC compound ka. As in, papatunayan mo na taga KOJC compound ka, papasampahin ka dito, magbi-video call tayo and mag-uusap tayo. No time limit, okay? Pero turn-based, halimbawa, nagsalita ka ng 10 minutes, magsasalita din ako ng 10 minutes. And also, I need to interpolate kung alam mo yung sinasabi mo. O, ayan na. Inano na ako. Para kang bullfrog. Ayan. Yan lang sinasabi ko kasi natamaan ka. Sorry ha. Hindi naman. Alam ko sa sarili ko naman kung ano yung status ko. Hindi naman ako bullfrog daw ako. Di ba? Nag-ad hominem na. Kasi hindi na kayang sumagot ng tama. Di ba? So, ang sabi kong ganun, okay lang, di naman ako member ng Kulto PDF. Haha, duwag ka pala. Tapos sinagot niya ako ng, yan ang sinasabi mo kasi natamaan ka. Sorry hindi naman. Hindi naman ako natamaan. I am a normal looking guy, kaso nga lang mataba ako. So maraming tukso na pumupunta sa akin. Pero sir, kung gusto mo, kung ikaw ba tong tinutukoy ko or anyone dyan sa KOJC compound, it's best na let's go. Okay, magkaroon tayo ng discussion about this. Okay, kasi it seems to me na you have a narrative to play pero I do not take part of the narrative. I want the police to search the whole entire every nook and cranny of si Quebuloy. Kasi nga kasi tinetechnical nila masyado hindi daw search warrant. So pero kailangan mo pa ring hanapin yung tao. Okay, understood na kasi yon na dapat kung sinabi sa KOJC compounds, where in KOJC compound according to the
news according to the intelligence of the police. Sabi nila nasa isang underground bunker daw. So they're trying to find the bunker within the KOJC compound. Ang dami kasing legal complications dito mga kamatis, mga kaibigan. Pero then again, I would like to have a discussion from a KOJC member na taga doon, mas maganda, di ba? And let's see kung ano ba talaga ang bubugan nyo. Kaysa magalit kayo sa akin araw-araw. Araw-araw nyo akong sinesendan ng hate message, sinesendan nyo ako ng mga pananakot, ng mga death threats. Why not let's just have a discussion on the matter? Kasi sabi nyo 8 million kayo. Sabi nyo magkakaroon ng EDSA. This all did not materialize. Ano nangyari? Pwersa ng kadiliman versus pwersa ng kasamaan, 'di ba? Sabi ni Harry Roque. And then mas lalo pang pumangit yung position nyo from then on, 'di ba? So let's just have a discussion para naman malabas yung sama ng loob nyo sa akin. Yung mga messages na ganyan, walang kwenta yan. Zero damage yan para sa akin. Kinakain ko lang yan. I eat hate messages for breakfast, lunch, and dinner. Shout out to Miriam Defensor Santiago. O ano, kita-kita ha sa aking inbox, gege mga lods.